Magandang araw po sa inyong lahat. Update po tayo sa minomonitor natin si bagyong si Upong na kung saan na may kategory na po ito na typhoon category na may lakas na umabot sa 120 km per hour at may bugso na umabot sa 185 km per hour. Samantalang kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Samantalang inaasahan nga po natin na nagdudulot na ito ng mga paulan na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-latest satellite image natin na kung saan ay naglandfall na nga ito sa area ng Northern Samar tsaka Eastern Samar na kung saan ito ay dito sa area ng Palapag, Mapanas, Gamay, Artiche, Katarman ang sentro ng bagyong si Upong. Samantala, inaasahan nga po natin na tatahakin ito ang area kung saan po possible nga po itong maglandfall dito sa may Sorsogon sa mga susunod na oras. At posible nga po itong tahakin dito naman sa may Claveria o dito sa may maliit na islands na makikita natin sa pinaka-latest satellite image natin. So, San Pascual, yan sa area ng yan sa Claveria, San Pascual. At dito naman yan sa San Francisco, sa katimugang bahagi ng Quezon. Dito sa San Francisco ang ating tinatahak na kung saan posible nga po ditong daanan. At dito sa area ng Marinduque at posible ditong maglandfall dito sa may area ng Mindoro, lalo na dito sa area ng Calapan City, Puerto Galera, at dito sa Pinamalayan City. So dito nga po ang possible pang mag-traverse tong bagyong si Upong. At dati ay inaasahan natin na dito maglalandfall sa Batangas, ngunit sa pinaka-latest satellite image na ay bagya pa nga itong bumaba ang track nitong si bagyong Upong, na kung saan nga po yung mga nabanggit na lugar ang siyang pinakadadaanan ng bagyong si Upong. Kaya naman asahan po ang mga pag-ulan na dulot nitong si bagyong Upong, na kung saan nga po ay makakaranas tayo ng intense to heavy rain sa mga sumusunod na lugar, na kung saan nga po nakataas nga rin po sa ang signal, wind signal sa mga lugar ng Northern Samar, Masbate, Ticao Islands, Sorsogon, Burias Islands, Albay. Ang mga nabanggit na lugar ay nakataas na nga po ang signal number 3. Samantalang signal number 4, signal number 2 naman dito sa area ng Samar, Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, Catanduanes, northern portion of Biliran, northern portion of Cebu, at northern portion of Capiz, northern portion of Aklan, northern portion of Iloilo, Romblon, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Calamian Islands, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna. Ang mga nabanggit na lugar ay nakataas nga po ang signal number 2. Samantalang signal number 1 naman sa Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion of Cebu, northern portion of Bohol, Negros Occidental, northern portion of Occidental, Central Iloilo, at northern portion of Antique, katimugang bahagi ng Capiz, katimugang bahagi ng Aklan, na kung saan nakataas po ang signal number 1. So, at kabilang dito sa northern portion of Palawan,
Cavite, Metro Manila, Rizal, Ulilo Islands, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Aurora, Nova Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, katimugang bahagi ng Ilocos Sur, katimugang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, at katimugang bahagi ng Isabela at Quirino. Sa mga nabanggit na lugar ay iba yung paghahanda po dahil sa inaasa natin na sa mga susunod na oras ay posible pang maranasan ng mga malakas na pag-ulan. Dulot nga po nitong si Bagyong Ipong na tinatahak na nga po itong Bagyong Ipong ang ating bansa at patawid na nga po ito ng ating bansa kung saan sa mga dadaanan pa nito o lalapitan na siyang yan po ang inaasahan ng mga hangin. Kaya maging alerto po dahil sa inaasahan natin na hangin na kung saan ang hangin na ating inaasahan sa may signal number 3 ay nasa 89 km per hour at may pagbugso na 117 km per hour. Samantalang signal number 2 naman ay inaasahan natin makakaranas ng 62 to 88 km per hour na pagbugso. Samantalang signal number 1 naman ay inaasahan natin makakaranas ng 39 to 61 km per hour. Kung saan napanganib pa rin po sa mga kababayan natin na doon sa may mga signal number 3 at signal number 2 dahil sa bagya pa rin makakaranas ng mga malakas na paghangin na dulot nitong bagyong si Ipong. Na may kasama nga rin po yan na pag-ulan. Kaya po maging alerto lang po tayo para maging iwas po tayo sa malabang epekto ng bagyong si Ipong. Samantalang para naman sa magiging lagay ng tingkaragatan sa kasalukuyan nga po, mayroon tayong nakataas na gale warning sa silang bahagi ng Luzon, silang bahagi ng Visayas, at katimugang bahagi ng Visayas. Dito na rin sa may area ng Dinagat Islands dito sa Mindanao at kabilang sa Surigao del Norte. So mga nabanggit po yan ay maging alerto po na kung saan nga po mataas-taas po ang pag-alam nating inaasahan sa ating karagatan. Samantalang sa kalurang bahagi ng ating bansa ay inaasahan natin moderate to rough sea condition dahil pa rin sa hangin na bagat na hinihila ng bagyong si Ipong. At dahil dyan, magiging rough sea condition po paglalapit nitong si bagyong si Ipong. Samantala sa mga susunod na araw sa pagtawid nitong si bagyong Ipong, asana po ang possible na pagtaas ng alon sa mga dadaanan nitong bagyong si Ipong. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng ating panahon at si bagyong si Ipong sa mga posibleng daanan. At maraming salamat at sana at palagi niyong ating subaybayan mga ulat panahon na ating ilalabas para maging updated po kayo. Like and subscribe para ma-notify po sa mga bago nating update. Thank you and God bless us all. Ingat!